What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. Grabe guys, iba pala talaga pag may newborn ka na. No? Talagang doon na talaga napupunta yung karamihan sa oras mo. Share ko lang. So okay, we are now looking sa graph ng PSEI and as you can see, sobrang bugbog na naman niya. Bugbog na naman siya and so apparently may mga news na magre-rebalance ulit ang PSEI. So maybe that's the reason dito sa downfall na to no ng index natin. And kung hindi ako nagkakamali is parang ang possible na matanggal is Bloom and maraming mga naglalaban pero I think the top two that possibly be on the index will be Plus and ano nga yung isa? And RCR yan. So if ever no, kung magkataon makapasok yung RCR, dalawa ng REIT sa index. Just in case lang, di ba? A-REIT at RCR. So, ayun. Bale, update ko lang para sa ating portfolio. Napaka daming nagbabago ngayon since nagre-rebalance ang PSEI and nagre-rebalance din po tayo. Nagre-rebalance din po tayo ng ating portfolio. And this is because may papakita ko sa inyo. Saan ba yun? Tcharam! Yes po, gumagamit na po ako ng research tool ni Sir Renz. Pum. And so ayun, nag-decide ako na aside from sa research tool ko na sarili and minsan gumagamit din ako ng Simply Wall Street. Hindi pa na minsan, gumagamit din ako ng Simply Wall Street pero yung Simply Wall Street ko is yung libre lang. And yes, and ngayon kasabay na natin si Sir Renz or yung research tool ni Sir Renz para mag-analyze ng mga stocks, no? So, better talaga pagka mas madami kang pinagkakakuhaan ng resources mo no? Parang mas malaki yung assurance mo na or parang mas safe ba, kumbaga, ganun. So, pero syempre, as magkaibang tao kami ni Sir Renz and yung sa Simply Wall Street, sometimes may mga differences ng book value, ng fair value, pero majority naman is almost tugma, no? And ayun, yun din yung reason kaya ako nagre-rebalance ngayon ang portfolio ko. So, check na natin yung index tuloy yung Excel. So, andito na tayo sa ating Excel. And today is March 3, 2025. And nandito na tayo ngayon sa week number 71 which consists of mula February 24 hanggang March 3, 2025. So, nag-invest tayo ng 13,000 ulit, no? So, yung 10,000 mula dun sa 50,000 nung kay mama. And 30,000 pa lang yung total na na-invest ko kay mama. And yeah, next week, another 20 to. So, yeah. Yung 3,000 naman galing dun sa sweldo ko. So, dividend receive, wala pa sa ngayon. And stocks that we bought, bumili tayo ng Century Property Group, no? Actually, nakuha ko rin to dun sa kay Sir Renz. Isa to dun sa mga stocks na nasa buy rating niya. And na-convince naman ako and feeling ko swak naman to dun sa current portfolio ko ngayon. Kaya I decided to buy it and
Chinek ko naman yung ano niya, mukhang pumasa naman dun sa mga criteria ko. So, yeah. And stocks that we sold, yes po, binenta na po natin yung GSMI and yung Hinebra Food and Beverages. Nakabenta ako pero hindi pa lahat, no? Pero plano ko na rin ibenta lahat to. So, bakit ko binenta? So, ayun. Doon na pumasok yung sa research tool ni Sir Renz na nung inaral ko, meron kasi kung hindi na isama sa criteria ko, no? Sa pag-i-invest. Yun ang mali ko dito sa dalawang to eh. Yun yung margin of safety. So, hindi ako nakapag-set ng margin of safety sa dalawang to. Kaya yung buy below price nila, pag hinintay kong bumaba itong GSMI ko at itong Hinebra San Miguel Food and Beverages ko dun sa buy below, is malulugi ako sa capital gain. So, I've decided na ibenta na lang muna and pagka bumaba na sila dun sa buy below price ko, maybe dun ko na lang ulit sila bibilin if bababa sila, and if not, well, we'll move on na sa other stocks. And I believe naman na hindi tayo mauubusan ng undervalued stock dito. Laging meron at merong undervalued na stock sa Philippine stock market, no? So yeah, that's why I've decided na ibenta na. So pakita ko lang sa inyo yung pinagbentahan ko, no? Eto, yan. So nabenta ko na yung GSMI. 30 shares or 50 shares ng 290 and 10 shares ng 294. And same with FB. So nakabenta lang ako ng total of 130 shares na sa 52.9 pesos per share. So ayun. So, with the total market value of 253,902.92. So, basically, medyo bumaba, no? Kaya, dahil siguro to dun sa, naapektuhan tayo nung, yung sa index din talaga. And, the rebalancing, no? So, basically, yun lang naman. And, unrealized gain, syempre, bumaba dahil nagbenta na tayo. And, total dividends, oh no, hindi ko pala na-update to. Ayan. Ayan. So, ayan na. Nasa 10,428.84. And, yeah, bumaba rin yung total gains natin. Kasi dahil dito sa market value, no? Medyo bumaba siya. Pero, I believe tataas din naman to. We have a total gains of 41,217.26. 41,217.26. And yeah, average of 16.23%. Average monthly dividend 869. And yeah, so on. Dividends given, yun pa rin, no? And yeah, ito makakatanggap pa rin naman ako ng dividend sa FB dahil na-reach ko naman yung ex-dividend date niya. And share ko lang, I've been eyeing to sell also my Metro Bank. Siguro pagkatapos ng ex-dividend date, kunin ko lang muna to. And baka ibenta ko na rin. Pero syempre hindi ko ibebenta ng palugi. Hintayin muna nating mag-positive siya, no? Number 1 na turo ni Warren Buffett yun, di ba? Never lose money. And yung number 2, never forget rule number 1. Oo, ha? So, yeah. Ayan, A-REIT makakatanggap tayo ng 417.6, FB 94.5, and Metrobank 724.5, and so on. So, itong mga violet, ito yung mga projected na matatanggap natin kung sakaling hindi magbabago tong mga dineclare na dividend nila nung past na nag-declare sila ng dividend, no? So, buy dates. So, ito, nabenta ko na yung GSMI ko. Ayan, meron akong tubo na 1,600 pesos, na. And yung FB,
Nasa 200 pesos lang yata yung tubo ko dito. Pero okay na rin, hanap na lang ulit tayo ng another opportunity sa ibang stocks, no? So, money invested, na medyo malaki-laki yung March natin. Yung February natin, 39,600 total invested money. So, March, may 20k to. Baka bukas ako mag-cash in. I don't know. We'll see. So, punta na tayo dun sa comparison ng portfolio natin. Ayan, so, mula Feb 24, 2025 hanggang March 3, 2025. Eto, no, ang ganda pala nung Feb 24 natin. Puro positive. So, ayun. A-rate, tumaas siya mula 39.2 naging 39.5. And Citicorp mula 3.13 naging 3.15. Medyo tumaas din. And bumili na ako ng Century Property Group. I think nabili ko to ng 0.5 pesos, no? And medyo bumaba siya ng konti. And DMCI mula 11.44 naging, bumaba. Naging 11.32 na lang. FB, I'm planning to sell also this. May natira pa ako 90. And pag nag-positive yan, ibebenta ko na ulit siya. So, yeah. And Ginebra San Miguel, 284. And nabenta natin to ng 294 yung 10 shares and yung 50 shares ng 290 pesos. So, basically, tumaas siya. And binenta ko na. JFC, binenta ko na rin. May JFC pa pala ako nitong Feb 24. Kala ko nabenta ko na yun. Anyway, Keeper, mula 2.4 naging 2.46. So, tumaas siya. And Metrobank, 74.95 naging 73 pesos. Bumaba. And price, ito bumaba talaga ito. Mula 9.95 naging 9.48 na lang siya. No? And I'm planning also to buy price again pag medyo bumababa pa ulit. And RFM, mula 4.17 naging 4.12 na lang. And Semirara mula 37.9 naging 37.4 na lang. So we have a total market value mula 242,036 pesos naging 253,902 pesos. So ayun lamang po para sa video na ito. Maraming salamat pa rin sa mga patuloy na nanonood kahit iilan lang kayo. Tuloy lang natin to. And don't forget to subscribe and like and comment na rin. So, yun lang. Maraming salamat. Paalam.